Kaya po natin ang unang kabanata ng aklat ni Lucas. At kabanatang una, talatang ika-46. Ang background po ng text na ito ay bumisita si Maria kay Elizabeth na kanyang pinsan na sa panahon ito ay pinagbubuntis niya si John the Baptist ng ika-6 na buwan. And tatapos lamang na sinabi ng isang anghel ni Angel Gabriel kay Mary na siya ay magkakaroon ng isang anak. At ang anak na yun ay si Jesus na magiging tagapagligtas ng buong mundo. At nung magkita na sila ay makikita natin sa verse 44 na nung marinig ni Elizabeth ang greetings ni Mary ay tumalon ang baby na nasa kanyang sinapupunan, si John the Baptist. And pagkatapos sinabi niya, when I heard your breathing, the baby in my womb jumped for joy. You are blessed because you believe that the Lord would do what He said. Ikaw ay pinagpala sapagkat naniniwala ka ng mga sinabi ng Panginoon patungkol sa iyo ay mangyayari. And then, Mary, by the Holy Spirit, burst into a song. Okay? And tinawag itong the Magnificat. Papaliwanag natin mamaya bakit siya Magnificat. But this is the text. Mary responded, "Oh, how my soul praises the Lord. How my spirit rejoices in God, my Savior. For He took notice of His lowly servant girl. And from now on, all generations will call me blessed. For the Mighty One is holy, and He has done great things for me. He shows mercy from generation to all who fear Him. His mighty arm has done tremendous things. He has scattered the proud and haughty ones. He has brought down princes from their thrones and exalted the humble. He has filled the hungry with good things, and He has sent the rich away with empty hands. He has helped His servant Israel and remembered to be merciful, for He made the promise to our ancestors, to Abraham and his children forever." May the Lord add more blessing upon the reading of His Word. Alam niyo ba na mayroong 4 na kanta sa aklat ni Lucas sa unang kabanata pa lamang? First chapter na pa lang may 4 na kanta. Okay? Kaya lang hindi natin siya kinaawit sa Christmas Carol. Kasi hindi siya katulad ng O Little Town of Bethlehem or Jingle Bells. O wala siya sa mainstream Christmas Carol. Bakit? Napakahaba kasi nung kantang yun. And minsan, inaawit nila ito sa isang kantata or Christmas musical. But it has never caught on. And when you were still Catholics, you remember that this is always being mentioned in the Holy Mass. And yet, maghanggang ngayon, the meaning of the song eludes us. Binasa ko pa lang ngayon, wala kayong nakuha kahit isa. Okay? Kasi nga, very broad ang implications niya. Napakaraming sinabi ni Mary, and yun ay bibigyan natin ng pansin ngayong araw na ito. Ang subtitle po ng ating pamagat, The Magnificat, ay a song to a magnificent God. Alam nyo, lahat ng may word na magna, malaki. Magnanimous. Malalim na yung disyon. Ay, ibig sabihin, magnanimous, malaking puso. Okay? Magnifying glass. Yung maliit na letra, pinalalaki niya. Yes. So, lahat ng magna, pinalalaki. So, ngayong araw nito, palalakihin natin ang Diyos na dati ng malaki.
Amen. Hindi siya maliit. Malaki na siya dati. Kaya lang, hindi natin, you see, one of the attributes of God that is very foreign to us is yung tinatawag na the majesty and the mighty God that we serve. And so, nung nakaraang linggo, I brought you to a journey to wonder. Ngayon, I'd like to bring you to behold God as a magnificent God. Na ang Diyos na yung sinasamba ay hindi lang kamangha-mangha, siya ay kahanga. Amen. Okay? Alam niyo ba kahit may hinahangaan ka, ay gusto mo makipag-selfie sa tao yun. Naangan mo siya. Diba? Pag pupunta dito si Gary Valenciano, I'm sure, hindi mo palalampasin ang pagkakataon na makapag-selfie ka sa kanya. Right? Ngunit si Lord, paano mo hahangaan ng isang Diyos na hindi mo nakikita? Paano mo hahangaan ng Diyos na ipinahayag ni Maria sa kantang ito? Isang bagay lang, hahangaan mo ang Diyos ng dahil sa kanyang ginawa na. May ginawa ba si Lord sa buhay mo? Wow! Magbabalik tanaw tayo ngayong hapong ito. And maswerte ka kasi second service ka eh. And hindi tayo naghahabol sa oras. Diba? Hindi tayo nagmamadali. And so relax ka lang dyan. Baka abutin tayo ng mga kagagal. Okay, kasi kaninang first service, nagmamadali ako eh. Kasi meron bang communion service. And so, itong Magnificat, say the word with me, Magnificat. Magnificat. Ang napaka-foreign word niya. Kanya lang, ito ay Latin. And so, ito po ay hamos sa katagaan ng first line ng song. Ang sabi po ng first line ng song, my soul magnifies the Lord. Ngayon sa Latin, katulad sa Hebrew, ang verb na uuna kaysa sa noun. Baliktad ang grammar nila, no? So sabi niya, Magnificat anima mea domino. Memorize mo yan para may maipagmalaki ka mamaya sa kaibigan mo. Okay? May alam ka ng Latin ngayon. Noong unang panahon, ng mga pare lang nakakalam yan. Alam mo na ngayon. Okay? Magnificat anima mea domino. So kung i-Englishin natin yan, magnify my soul the Lord. Gets mo? So ganun ang, wala tayong magagawa, ganun ang grammar nila sa Latin. Nauuna ang verb, kung ano yung gagawin ng subject. So, Magnificat anima mea domino. Na ang ibig sabihin ay, kung ita-translate natin sa English, magnify my soul the Lord. Para bang inuutusan niya ang kanyang kaluluwa na itaas o luwalhatiin ang Diyos. Alam niyo, sa ating text, hindi ginamit ang magnify. Kasi NIV ang ginamit natin. Ang ginamit po ng NIV ay glorify. Ngunit ang NIV lang ang gumamit noon. Tinignan ko siya sa lahat ng translation sa Bible, ang ginamit ay magnify. So, interchangeable yung word na glorify at saka magnify. Very familiar tayo sa glorify, luwalhatiin natin ang Diyos. Glorify the Lord. Luwalhatiin mo ang Panginoon. Paano mo luwalhati ang Panginoon? Itinataas. Kaya lang, ibang kahulugan ng magnify, pinalalaki. Amen? Or ipinagmamalaki. Amen? Hallelujah. And so the Magnificat, to magnify something is to make something large in your sight. Si Lord ba, malaki sa isip mo o sa paningin mo, is God big? Or is He small? Big. God is big. He owns the universe. Akalain mo yun? Siya ang gumawa ng universe. Malaki siya. Okay? But not in size perhaps, but His power is great. To make something weighty, hindi lang siya malaki, mabigat pag yun. Eh hindi ito yung bigat ng katawan.
Okay? Baka yun ang nasa isip niyo, mabigat siya kasi malaki siya. No. Weighty means bigatin ang Diyos. Di ba? Pagka namamangha ka sa isang tao at mataas ang estado niya sa buhay, sinasabi mo na bigatin ang tao ito. Okay? Ang Panginoon ganun din, siya ay weighty or bigatin. And significant sa iyong buhay. Is God significant in your life? Amen. Kung significant man ang Panginoon sa buhay mo ngayon, mas malalawakin pa natin ang significance niya sa iyo. Alam mo bakit? The more significant God is in your life, the better you are. Ulitin ko yan. The more significant ang Panginoon, mas may kahulugan ng Diyos sa buhay mo, mas maayos ka sa lahat ng bagay. Amen. And you will discover that this very moment. Now, kung kayo'y nagbabasa ng catechism noon, may itong tinatawag na Westminster Confession, which is true. Sabi sa Westminster Confession, the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Ang pinakadakila at pinakahuling gawain daw ng tao ay ang i-glorify or i-magnify ang Diyos. Itaas ang Diyos, palakihin siya, at ma-enjoy mo siya forever. Wow! Do you enjoy God? Yes. Na-enjoy mo ba sa Lord? Amen. Praise the Lord. Mas na-enjoy mo ba si Lord kaysa sa mobile phone? Ibang klaseng tanong yun. Ano? You begin to think. Okay? When you enjoy someone, you spend time together with him. True or false? True. Pagka-enjoy mo ang taong yun, yun ang gusto mong kasama, yan ang gusto mong katabi. Yun ang gusto mong kasama kumain, yun ang gusto mong kakuntahan. Kasi nai-enjoy mo siya. So, ang tanong ngayong umaga nito, nai-enjoy mo ba si Lord? Kung bahagya lang ang enjoyment mo sa Kanya, kung Sunday ka lang nag-i-enjoy, alalaki natin yan. You know how you're going to enjoy God? You must magnify the Lord. And mahirap i-magnify si Lord kung hindi mo alam kung anong i-magnify mo sa Kanya. And so, ang awit ni Maria will remind us of those things that we need to magnify with God. Amen? And so, pinalawak pa ito ni John Piper, itong katagang ito. Sabi ni John Piper, God is most glorified when we are most satisfied in Him. Wow! So, pagka ikaw daw ay satisfied kay Lord, okay? Sinasagot niya ang iyong mga panalangin. Ay pinagkakalob niya ang iyong mga pangangailangan. Nagiging kasama mo siya sa ups and downs of your life. And satisfied ka sa ginagawa ng Panginoon sa iyo. Then God is most glorified in you. Amen. Amen? So, ang dalawang ito, magkasama sila palagi. Glorifying God and satisfaction as a believer. Amen? And so, join me this afternoon. Join me in this moment. Come, let us magnify the Lord with me and let us exalt His name together. Amen. Are you ready? Amen. So may tatlo ka kailangan. Tatlo lang naman ang mo dati, laging apat eh. Ngayon tatlo siya. Kasi nga, meron pa tayong community. Okay? So, there are three things about Mary's song that will remind us how magnificent God is. Ang Diyos na iyong sinasamba ay kahanga-hanga. Bakit? Kasi, una sa lahat, ang kanyang biyaya ay undeserved. Amen? Ano yung biyaya?
Yung biyaya ay favor. Yun yung tinatawag na grace. Amen? Kasi familiar tayo sa blessing. Hindi tayo masyadong familiar sa grace. Pero ang grace, kakaiba sa blessing sa isip natin. Kasi ang blessing, yung mga dumarating na papos ng Panginoon na nai-enjoy natin. Pero ang grace ni Lord ay katulad ng blessing, ngunit mas mataas ang antas ng grace. Kasi itong grace na ito, hindi ka deserving. Hindi ka karapat dapat na tumanggap, pero ibinigay sa iyo. Yes. Climb mo yun. Hindi, ang grace na ito, binigay sa iyo hindi dahil maganda ka. Tatanda ka rin eh. You understand? Beauty is going to fade. Pero ang grace ng Panginoon, hindi nag-fade. Amen. At ang grace niya, ang kanyang biyaya, undeserving tayo. Kaya yun pala, dapat napapalukso ka na eh. Sabi ko, Lord, akalain mo yun. Andito ako sa Hong Kong, hindi dahil nangutang ako at bumili ako ng pamasahe o punta dito. Or hindi dahil sa ako ay smart. Amen? Or hindi dahil sa ako ay maganda. Ako ay narito dahil sa biyaya. Amen. And so sabi ni Mary, my soul glorifies or magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. Bakit? For He has been mindful. Naalaala ako ng Panginoon. He has been mindful of the humble state of His servant. Now look at the humility of this lady. Okay? Yan mo ang humility ng kapatid nito, ng babae nito. Sabi niya, naalala ko ng Panginoon sa kasulok-sulukan ng Jerusalem. Sa totoo lang, Bethlehem, hindi mo siya makikita sa map. Okay? Yun ay isang city. Okay? Barangay sa Pilipinas. Wala siyang address. Nagkaroon lang siya ng address dahil nga sa celebration natin about Christmas, and it is a celebration that is celebrated by millions of Christians around the world. But during the time of Mary, this is an obscure place. Okay? Alam niyo ba na Bethlehem may ibang pangalan sa Old Testament? Sama ng pangalan niya? Ephrata. Parang parata. Kinakain namin kada umaga. Okay? No, parata. Yung bread ng mga Pakistani. Okay? And so, He has been mindful of the humble state of His servant. Naalaala niya ako. Parang ako noon na, sabi ko, Lord, kung magbabalik na kayo sa inyong mga kahapon. Lahat ng kahapon natin, pangit, di ba? Pero kung magandang kahapon din. Lahat ng kahapon natin, pangit eh. Okay? At least some point in our yesterday is ugly. Lalo na nung makasalanan pa tayo. You understand? Yes. And yung akin naman is economic background. Our economic background is so bad. I was raised in poverty. Okay? And pag nagbabalik tanaw ako minsan, naisip ko lang, Panginoon ko, Lord, I am what I am. Not because I was smart, not because I am anything. I am here by your grace. Yes. Siguro wala ako dito, siguro hindi ako naging pastor, siguro hindi ako nakapunta ng maraming bansa. Okay? Kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon. Yes. Alam nyo, only the humble can admit that the grace that he has received is undeserved. Okay? And so, from now on, sabi ni Maria, all the generations will call me blessed. For the Mighty One has done great things for me. Holy is His name. Kaya, minsan, maganda na paminsan-minsan pagka merong very
very, hindi lang unusual, kundi very significant miracle na nangyari sa buhay mo, magsabi ka at bibigyan kita ng pagkakataon na magpatotoo sa church. And because when God is magnified, He is glorified. Yes. Amen? So, ulit, si Chuck Swindoll, he defined grace as like this. Grace is God's favor shown to those of us who don't deserve it. Amen? Hindi mo deserve, you cannot earn it. Okay? Hindi mo pwedeng pagtrabahuan. Tayo pa naman, ang mga Pilipino, ayaw nila ng utang na loob. Okay? Kaya lang, hindi pwede sa Panginoon. Lagi tayo may utang na loob sa Kanya. Yes. You understand? And so, you cannot earn it. Hindi mo pwedeng pagtrabahuan na ma-earn mo ang blessing ng Panginoon. No. He gives it to you unconditionally. Especially your salvation. Yes. Amen? Unconditionally. And will never be able to repay it. Hindi mo siya pwedeng bayaran. Okay? Ang paglilingkod mo sa Panginoon, hindi ka bayaran ng iyong mga biyaya na natanggap mo sa Kanya. Ngunit ito ay it is a semblance or it is a show of your gratitude. Kaya ka naglilingkod sa Panginoon sapagkat by way of thanksgiving. A response. Kaya dapat tama yung damdamin natin pag naglilingkod tayo sa Panginoon. It is a show of gratitude and thanksgiving. Kaya tayo nagbibigay, hindi dahil gusto natin may kapalit. Yes. Amen? Kaya nagbibigay tayo kasi as a sign of gratitude. Amen? Na, Lord, you deserve the highest praise. Lahat ng bagay na gagaling sa iyo. And therefore, I want to be a part of this grace. I want to show you my gratefulness. And so, you give time, you give your resources, and you give yourself to God. Amen. Okay? Hallelujah. Now, the Christian knows that the only thing that distinguishes him from the vilest of men is the free grace of God. Alam natin na ang kaibahan natin sa pinakamasamang tao sa mundo ay ang biyaya ng Diyos. Amen. Kasi alam natin na dyan tayo galing. Dito ka. Dati ka ganito. Naging ganun ka. Okay? Niligtas ka ng Panginoon. That's why you are thankful. Yes. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Kanya na po si John Newton is the best example of undeserved grace. Siya yung may akda ng Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Siyang nagligtas sa isang, I don't know what is wretch in Tagalog, but masama, okay? Nakatulad ko. I once was lost. Dati akong ligaw. Ngunit ngayon ako ay natagpuan. Dati akong bulag. Ngayon ay nakakita. This is one of the most beloved hymns of all time. But you will love it more when you know the background of the song. Ang Magnificat, hindi natin pinapansin yan. Kasi nga, hindi natin alam ang kahulugan ng awit na yun para kay Maria. Ang Amazing Grace, kinakanta natin, pero mas ma-appreciate natin itong song na ito kung ano ang dahilan, kung bakit ginawa ni John Newton itong awitin ito. Na-inspire siya sapagkat si John Newton ay dating merchant ng slaves. Okay? Siya ay businessman. Alam mo ang business niya? Nagbebenta siya ng alipin. Galing sa Africa, dinadala niya sa Amerika, at doon sa palengke ay binebenta niya yung mga alipin, yung mga itim. Can you imagine that? Yun ang dami niyang buhay. Kaya niya lang, isang pagkakataon,
nasa dagat sila, nagkaroon ng napakalaking storm. And doon ay nangusap ang Panginoon sa kanya at nandun ang mga Moravians kasama niya sa barko. Nilapitan niya ang isa doon, ang kanilang leader, and nagpa-pray siya at tinanggap niya ang Panginoon. And then he goes on, binitiwan niya ang kanyang dating buhay, and he wrote this song. Amazing God, amazing grace, how sweet the sound. Ganon din si Maria. Alam niya na hindi siya karapat-dapat. Kanya nga ang unang tanong niya, siguro kung ikaw yun, ba ang unang mong tanong, bakit ako? Bakit ako pa? Amen? Hallelujah. And yet, God has chosen a woman that is coming from an obscure place, a servant girl. And she was just about 16 to 18 years old when he was called to bear the child Jesus. My friends, kung alam mo kung saan ka nanggaling, amen? And nalalaman mo ang lahat ng biyaya ng Diyos na pinagkaloob niya sa iyo, narito ka ngayon. Much better than before. Amen. You will begin to say that God is magnificent. Kamangha-mangha ang Diyos. Kahanga-hanga siya. Si Apostol Pablo, ganun din ang sinabi niya. But by the grace of God, I am what I am. Alam mo si Apostol Pablo? Siya may akda ng 2/3 or 1/3 of the New Testament. Okay? I need to be fixed on that. 1/3 of the New Testament, siya may akda. Napakatalino ni Apostol Pablo. Kaya lang nung na-realize niya ang lahat ng bagay, sabi niya, sa pamamagitan lang ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. Amen? And then he says again, His grace towards me was not in vain. Hindi na walang ng saysay ang biyaya niyon ng Diyos sa akin. Sana sa iyo rin. Amen? On the contrary, okay, I work harder than any of them, though it was not I. Hallelujah. Ako ay nag-labor ng higit pa kesa sa kanila. Gumawa ako, nagsilbi ako sa Panginoon ng higit pa kanino mang apostol ng kanyang panahon. Ngunit hindi dahil sa atin, dahil pa rin sa biyaya ng Diyos. And so tonight, in your prayer, I want you to pray this prayer. A prayer of thanksgiving. A prayer of realization. Think of all the good fortune that God has given you. In short, count your blessing. Okay? Pakilista mo siya. Okay? Huwag mo ilagay na, binless mo ako, binless mo ako, binless mo ako, binless mo ako. I want you to be very particular. Begin to list the many things that God has done in your life in the last few years that you have come to know Him. Amen? Meron ka bang malilista? Yes. Marami? Yes. Hello? Amen. Okay? And so, pag nalista mo na yun, just begin to worship Him. And just begin to thank Him. And just begin to magnify Him. Amen? Why do we need to magnify Him? Because He is magnificent. Amen? Kayo ba nagtanghalian na? Yes. Sana wala kayo pabuhay-buhay. Okay? And so, sabi dito, our response to grace. Number 1, humility. Number 2, utility. Ano yung utility? Yung second na sinabi ni Paul, na His grace towards me was not in vain. I worked harder. Okay? Hindi bilang kabayaran
Ngunit para sa kanya, deserving si Lord ng paglingkuran ng maayos at mabuti, ng buong lakas, ng buong kaisipan. Kaya pagka member ka ng praise and worship team, sagarin mo na. Hello? Amen. Hallelujah. Pagka cell group leader na, sagarin mo na. Amen. Nagdagdag cell group, sagarin mo na. Amen. Kasi, alam nyo, the most faithful among us are the people who realized that the grace of God is undeserved. Yes. Kasi kadalasan yung mga nagmamalaki, hallelujah, ayaw maglingkod sa Panginoon. Yung nakatanggap lang ng malaking pagpapala at naintindihan nila na hindi nila deserving yun. Yun lang ang magsasabi, be it unto me according to your word. Amen. Yes. Amen? Amen. Yes. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, sana hindi ikaw yun. This brings us to the second. Are you still there? Amen. Pangalawa, why is God magnificent? God is magnificent in the Magnificat because His might, ang kanyang lakas, is unchallenged. One of the descriptions of God is He is the mighty God. Amen. Okay? Mighty siya. Hindi siya sisiw. Mighty siya. Amen. Amen? Sabi niya, His mercy extends to those who fear Him from generation to generation. Ang kanyang habag ay pinararating niya sa lahat ng may takot sa Kanya from generation to generation. He has performed. Gumawa siya ng napakalaki at mighty deeds with His arm. He has scattered those who are proud. Now, I want you to notice here every sentence that begins with a He. Number one, He has performed mighty deeds. Number two, He has scattered those who are proud. He has brought down the rulers from their thrones. He has lifted up the humble. He has filled the hungry with good things. He has sent the rich away empty. Now, why did Mary say this? Ang application ni Mary ay sa Israel. Okay? Si Mary, even in her very young age, pagpalagyan na natin 18 years old siya, she knows her scripture. She knows the Torah. She knows the history of Israel. Alam niya ang mga makapangyarihang mga bagay na ginawa ng Diyos. And kaya siya ay tinatawag na Mighty God. And alam niyo, marami tayong alam na na pangalan ng Diyos. Jehovah Shalom, Jehovah Jireh, El Shaddai, El Elyon. Pero kilala niyo ba si Lord as El Gibor? Gibor? Ano yun? Bato? El Gibor. Ang ibig sabihin ng El Gibor is Mighty God. Amen? Mary held in her arms El Gibor, God the mighty champion, God the proven warrior, God our conqueror, our divine hero. Amen? Lahat na mayroong pakiramdam na siya ay aping taas ang kamay. Praise the Lord, walang taas ng kamay.
Pero kung feeling mo lang yan, kapatid, ngayong mga sandaling ito, ikaw ay hindi abeng. Ikaw ay may defender. And His name is El Gibor. Amen? He is the mighty warrior. Para kay Maria, si Lord na kanyang sinasamba ay defender ng Israel. Naalaala ni Maria, alam niya ang sinasabi niya, na ang Panginoon is El Gibor. Throughout the history of Israel, you will see the God of Israel as the defender. Alam niyo, mahilig tayo sa hero worship. Okay? Pagka nanonood ka ng film, ayaw mong namamatay yung hero. Galit ka pagka pinubugbog yung hero. Okay? Minsan, ng panahon namin ni Madam, paborito niyang actor ay si Charles Bronson. Marami sa inyo hindi na siya kilala kasi panahon namin yun. Sa isang film, may nabaril si Charles Bronson. Biglang pumalanta. Ang sabi ng asawa ko, tatayo pa yan. Ay, hindi na tumayo. Gusto niyang batuhin yung TV. Now that is hero worship. Okay? Ganun din tayo, pag nagbabasa tayo ng Bible, ang hero natin si David, ang hero natin si Joshua, ang hero natin si Moses. Sino hero mo sa Bible? Ha? Si Job. No, hindi naman hero si Job. Okay? Si David, si David. Si Solomon, at least. Yeah. Pero alam mo ba, na the real hero in the Bible is not all these people. The real hero in the Bible is God. Kahit si Joseph, okay? Akalain mo na si Joseph ang na naging daan upang nagkaroon ng kaligtasan ng Israel? No. Basahin mo ang Bible. Laging sinasabi doon, and God was with Joseph. Yes. Sabi mo, siya ang nag-interpret ng dream ni Pharaoh. Kung hindi binigay ng Panginoon ng revelation sa kanya, ay may interpret na niya yun. Yes. Siya mismo ang nagsabi, it is God who tells us the meaning of dreams. You understand? Yes. Kaya, next time, pag nagbasa ka ng Bible, huwag kang magmunghangaan sa David. Katulad mo lang siya, palpak. Amen? Palpak siya. Ang tunay na hero ng Bible, si Lord. Amen? Kaya, dapat lang katulad tayo ni Mary. Hindi niya sinabi, Moses has performed mighty deeds. No, he didn't say that. David did this and did that. No, he didn't say that. Joseph, has that a good thing? Okay, he was the savior of Israel. He didn't say that. No. He said that he, the God of Israel, has performed mighty deeds. Amen. Amen? Tingnan niyo itong mga picture na ito. Hindi ko na kailangan ipaliwanag sa inyo. Ano yan? Very familiar na sa inyo yan, di ba? Yes. Pero hindi si Moses ang naghati ng dagat. Yes. Kinaas lang niya yung tungkod. Inutusan pa siya. Taas mo yung tungkod mo. Tinaas niya. Wow, nahati ang dagat. Kung ginawa yan ng Panginoon ng unang panahon, gagawin din niya sa buhay mo. Amen. He is your El Gibor. Hallelujah. Ngayon, nadi-discourage ka lang kahit parang wala nang solusyon sa problema mo. Isa lang ang problema mo, hinati ang dagat. Tapos ikaw, wala lang, sabi nila, wala lang gas yung iyong pamilya sa Pilipinas. Rindi ka na. Sino kaya sino gumawa ng langit at lupa? Yes. Sino gumawa ng malaking bola ng apoy na yan tapos gas lang? Tuliro ka na.
Nasaan si El Gibor? So you see, sasabihin mo, I'm satisfied with God, basta wala lang akong problema. Pwede ba yun? Hello? Okay? Satisfied pa ako kay Lord. Okay? Because God is most glorified when we are satisfied with Him. Satisfied ako sa Panginoon. Bakit? Kung tatanungin mo, satisfied ako kay Lord kasi tumutugon pa rin siya sa panalangin. Now, minsan, hindi yung tugon niya sa aking panalangin ay hindi gusto sa aking kagustuhan, but tumutugon siya. Amen? Satisfied ako kay Lord because He has never left me nor have forsaken me. Alam niyo, hindi nagdaan kami ni Sister Leonor na nagbibilang kami ng points. At, naghahanap kami sa mga pasimano ng bintana kung may naiwanan kami points. Ganun kahirap kami nagsimula sa ministry. And yet, God is El Gibor. Nakarating kami sa Papua New Guinea. Akala mo, nung dumating kami sa Papua New Guinea, akala namin, bibigyan kami ng magandang bahay. Pagdating namin doon, talaga naman, walang bintana, walang pinto. Ang walang bintana namin ay kupon. Okay? Wala kaming plato, wala lahat. Mabuti na lang, ilang maleta ang dala ng asawa ko, buong kusina dala. Okay, man? Babae. Hello? Kanya lang. And I have to tell you, nung nasa Papua New Guinea kami, 8 buwan, wala kami sahod. Okay? Pero hindi kami nagalala. Kasi araw-araw, may nagdadala ng something sa aming hagdan. Pagbukas mo ng minto, may saging. Hindi, isang piling, isang buwig. Ganun kataas, So, hindi na namin siya maubos. Nung mahinog na, okay? Ang pinakamagandang gagawin mo siyang banana cake. Nung magawa na yung banana cake, sino kakain? Dinala namin sa tindahan. Maghapon ubos. Nakita namin magandang business ito. Walang buwan kami walang sahod. Gumawa kami ng banana cake. Dinadala namin ngayon na kinukonsign namin sa mga tindahan. Missionary kami nun. Self-supporting. Okay? Kalay mo nakabili ng sasakyan dahil lang sa banana cake. Ang bayad nila 40 cents US. Isa. Yun ang pinakamahal na banana cake sa buong mundo. 40 cents. Isa. Minsan gumawa kami ng 300 in 3 days. Ubus. Hello? Sa Papua New Guinea, pag may birthday, hindi birthday kung walang cake. Mahilig sila nung mag-bake ng cake. Isang cake na ganun, $20. Amen? So lahat ng birthday, kami ang lahat din ng namamatay sa akin pumunta. Ako ang tagagawa ng kataon. Because God is El Gibor. And friends, kung kayang hatiin ni Lord ang dagat, yung problema mo ngayon, hindi niya kayang sulbarin. Nasaan si El Gibor? I challenge you. Okay? Isa pang picture. Alam niyo kung saan galing picture na yun? What brings to your mind when you see that picture? The fall of Jericho. Yes. Nakakakita ng pakikipagdigmaan na iikutin mo lang yung walls 7 beses, tapos sa ika-7 pag-ikot mo, sisigaw ka lang ng Hallelujah!
walls of Jericho came tumbling down. Now, hindi si Joshua ang linuwalo. Yes. Si Lord ang El Gibor. Hallelujah. Itong third picture, medyo konti lang makakaguess sa inyo ito. Sino yan, queen na yan? Bakit mo nalaman si Esther? Sino yung nasa tinuturo niya? Pinsan. Pinsan niya? Si Haman. Amen. Hindi mo siya malalaman kung hindi ka nagbabasa ng Bible. Hindi mo rin ma-appreciate ang dakilang ginagawa ng Diyos kung kulang ka sa information. Yes. Hello? Alam ka, di mo alam. Di ba paano mo pupurihin ang Panginoon? Kung hindi mo alam, ang kamangha-manghang ginawa niya in the past. Amen. Amen. Hallelujah. Bakit significant ito? Kasi yung tao doon, si Haman, masama ang balak niya sa Israel. Yes. Alam niyo, hindi lang ngayon na mayroong universal hatred sa Israel. Nung panahon pa ni Haman, hate na nila ang Israel. Yes. Sabi niya, nitong si Haman, siya ay isang opisyal ng kaharian ng Babylon. Sabi niya dun sa kay Haring Artaxerxes na lilipulin niya ang buong Israel. Hindi niya alam na ang asawa ng hari ay Jews. Hindi niya alam na si Queen Esther ay Israeli. You understand? And so nung nagbabangkwit pa sila, ay tinuro niya itong vile Haman na ito. Pupuksain niya ako. Gulat yung hari. Ngayon lang niya nalaman na yung kanyang queen pala ay Jew. And so, lahat ng nagbabalak ng masama sa Israel nagkakaroon ng reversal of fortune. Gumawa si Haman ng bitay para kay Mordecai. Siya ang ibinitay doon. Dapat sana ay mapuksa ang Israel ng panahon nila. Hindi nangyari. Ang kaaway nila ang napuksa. Yes. Throughout history, mga kapatid, kung natin ilalakas, baka may nakikinig na iba. Baka mahuli ako na. Okay? Hallelujah. Nawala na ang Babylon Empire. Nawala na ang Persian Empire. Nawala na ang Roman Empire. Ang Israel natin ba? Amen. Ikaw ay ganun din. Nice kong sabihin sa iyo na ikaw ang makabagong Hudyo sa ating panahon ngayon. Okay, bakit? Kasi ang pangako ni Lord kay Abraham ay sa iyo. And more on that later. Sufficient it is for us now to know this. Be strong in the Lord and in His mighty power. Magpalakas ka daw sa Panginoon at sa Kanyang makapangyarihang power. Ang Kanyang kapangyarihan. Okay? Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Kapatid, hallelujah. Mayroong kang kakayahan sapagkat ang iyong defender remains unchallenged from the beginning of time until today. Wala pang nananalo laban sa Diyos. Yes. Amen? Amen. Sabi ni Apostol Pablo, if God is for us, who can be against us? Kaya huwag kang lulugo-lugo. Itaas mo ang iyong ilong. No, pala. Kasi pag malagay mo, hindi ba itataas? Taas mo ang iyong no.
Amen? Kahit ganyan lang ang trabaho mo, you are special. Amen. Amen? You are special. Meron ka. You have something that people around you do not have. Yes. And His name is Jesus Christ. Amen? Now, pangatlo. So, una sa lahat, His grace is undeserved. His might is unchallenged. Ngayon naman, His oath is unchanged. Ang kanyang pangako, hindi nagbabago. Ay isang bagay sa Diyos natin sinasamba, pag nangako siya, tutuparin niya. Hindi siya Diyos na nagsisinungaling. In fact, sinabi sa Bible, there is one thing that God cannot do, and that is to lie. Okay? The Word of God will stand forever. Amen. Amen? So, sabi ni Mary, He has helped His servant Israel. Tinulungan niya ang Israel because He remembered to be merciful. Naalaala niya na maging mahabagin kay Abraham at saka sa kanyang mga descendants forever. Just as He promised our ancestors. Katulad ng kanyang mga pangako sa ating mga ninuno. Now, God promised Abraham something, and this is very important promise. If there is any promise in the Bible, I want you to hold on to. This is the promise that you should hold on to. Why? Kasi sabi ni Apostol Pablo in the New Testament, the promises of God to Abraham are yours by virtue of your faith in the Lord Jesus Christ. Yes. Lahat ng may pananampalataya kay Jesus, ang pangako ni Lord kay Abraham, you can claim it until today. Amen. Okay? Now, what is that promise? Apat na beses sinabi ito ni Lord kay Abraham. Sabi niya, I will surely bless you. Okay? So sabi ni Abraham, pag sure Lord, sure kayo. Okay? I will surely bless you. Okay? I will surely bless you, and I will surely multiply your offspring. As the stars of the heavens and as the sand is on the seashore. Okay, let's pause for a moment. Ang pangako ni Lord na ang bilang ng Israel ay katulad ng mga bituin sa langit na hindi mabilang. Yes. Paano nangyari yan ngayon na nabibilang mo man ang population ng Israel? And you know, the population of Israel is small compared to the Philippines and the many smaller nations. How is this promise fulfilled? I have good news for you. This promise is fulfilled because you and I are the spiritual Israel. Hindi mabilang ang lahat ng nananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus sa buong mundo. Okay? Because every minute somebody gets born again. And if you are born again, you belong to the kingdom of God. Amen? Amazing, isn't it? And your offspring shall possess the gates of his enemies. Ang iyong anak ay aangkinin niya ang gate ng iyong mga kaway. Now, how do you interpret that? Gates are authority. Okay? Ibig sabihin na they are going to be victorious against their enemies. How many wars has Israel fought from the beginning until this time? Nazi Germany has oppressed the Jews, killed 3 million of them. But Nazi Germany is already gone. The Nazi party is already gone. Israel is still there. Amen. You understand? Amen. Okay? He will possess the gates of his enemies, and in your offspring, this is the best thing, all the nations of the earth will be blessed. Amen.
Which nation today has produced more Nobel Prize winner in the world? Pagka pumunta ka sa Almanac, the book of list, or i-google mo, ang bansa na may pinakamaraming Nobel Prize. Ano yung Nobel Prize? Ang Nobel Prize ay ginagawad sa isang tao na naka-invento o nakagawa ng isang bagay na magbe-benefit ang napakaraming tao. It is either a discovery of a medical discovery or literature or peace or whatever. Israel has most of them. Alay mo yan, tiny na bansa ngayon nag-i-export ng oranges. Siya lang ang pinaka-fertile soil in all of the Middle East. Hello? Yes. I was there, I saw it. Okay? Kalay mo siya lang ang lugar sa Middle East na mayroong forest. A natural one. Hello? Amen. Amen. And so, all the nations of the earth will be blessed. Now, what is that in relationship to us? Ha? Sino may pinakamaraming missionary ngayon na hindi kilala sa buong mundo? Pilipino. Amen. Yes. Hello? Napakarami kayo. Pumunta ako sa Cambodia. Wow! Ang pinakamaraming missionary na nakita ko sa Cambodia, Pilipino. Sabi ko, sino nagpadala sa'yo dito? Wala. Nagpunta lang ako. Okay? Mga na mga missionary, but they are preaching the gospel. Nag-work part-time para mabuhay sila, but they are preaching the gospel. Even in Vietnam. Hello? When you preach the gospel to other nation, you become a blessing to that nation. Amen. Fulfillment. All the nations of the earth will be blessed. Bakit? Anak ka ni Abraham. Yes. And si Abraham, anak ni El-Gibor. Yes. Amen. Hallelujah. Because the only reason why God is doing this to Abraham is because he obeyed his voice. Yes. Ganon din ikaw kung susunod ka sa Panginoon. Yes. Amen. Hallelujah. You see, the stars may fall, but God's promises will stand and be fulfilled. Amen. Amen. Diba sabi ni Lord, heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. Amen. Hallelujah. Meron pang isang pangako si Lord kay David naman. Okay? Paano natupad itong pangako nito? Sabi ni Nathan the prophet kay David sa 2 Samuel chapter 7, verse 12 to 13, your house, ang iyong pamamahay, your kingdom, ang iyong kaharian, will endure forever. Can you imagine that? A kingdom that will last forever. So, paano nangyari yun? Namatay si Haring David, namatay si Solomon, nawala. In fact, the kingdom of Israel has gone. It's only in 1948 that they became a nation again. You understand? Amen. But because the fulfillment is not political, the fulfillment is not a political one, it is a spiritual one. He is talking about the kingdom of the Lord Jesus Christ. That's why the Lord Jesus Christ is the Son of David. And Jesus is King of Kings and Lord of Lords. Amen. And therefore, the kingdom that was promised to David was assumed by the Lord Jesus Christ. And that kingdom is going to last forever. Amen. You understand? Amen. Isn't that amazing as well? Yes. Amen. Your throne will be established forever. Kaya ang Israel ngayon, yung mga Hudyo ngayon sa Israel, hinihintay pa rin nila ang Messiah. Nakarating na yung Messiah, na-miss nila. Nakabalik na sa langit, na-miss nila. Babalik na lang, mamimiss nila ulit. Why?
because they don't believe that Jesus is the Messiah. Yes. But praise and thank God, you believe that Jesus is the Messiah. Amen. And we are part of that kingdom. Amen. Amen? I like what James MacDonald says. When God promises, pag nangako ang Panginoon, hindi niya sinasabi, I will try. Okay? Ikaw yun. Ganun na sinasabi. Diba? Pag nangako, try ko lang ha. Hindi ko sigurado, try ko lang. Si Lord hindi siya ganoon. Okay? Pag nangako ang Panginoon, ano ang ibig niyang sabihin? I can and I will. Okay? If there is anything that you can trust God about, it is His promises. Eh, ano bang problema meron ka ngayon, kapatid? I'm going to give you a secret. Ano bang problema meron ka ngayon? Kabitan mo siya. Okay, anchor it with a promise of God. Yes. Amen? Now, siguro i-google mo sakit ang kamay ko and so ano ang promise ni Lord sa mga masasakit ng kamay. Hallelujah. Huwag kang ganun, kapatid. Okay? Huwag kang ganun. Habang magsimula kang mag-Bible reading, okay? Bumili ka ng Bible, nakakabili ka ng magarang iPhone, hindi ka nakakabili ng Bible. Hindi ka Kristiyano kung wala kang Bible dahil. Okay? Pakiulit mo yan sa iyong katabi. Hindi ka Kristiyano kung wala kang Bible. Sorry na lang yun. Iyan ang katotohanan. Maugit na yung tinuon. Okay? Kung wala kang Bible, hindi ka Kristiyano. Amen? Eh, ano ako? Hintil. Barbarian. Hindi ka mananampalataya. Amen. Okay? At pag may Bible ka, dapat pinabasa. Amen. And then, begin to underline the promises of God. Amen. Okay? Ano nga yung favorite ng pangako niya ng Panginoon ng mga OFW? For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you. And plans to give you a hope and a future. May mga pastor na nagsasabi na, ay, huwag yung i-claim yung promise na yan kasi yun yung promise na yan, hindi para sa iyo. Sinabi ni Lord yan, para sa Israel. Kaya maniniwala. Lahat ng pangako ni Lord sa Israel, para din sa iyo. Amen. Amen? Bakit? Eh, ikaw nga ang tunay na Israel. Amen. Sa totoo lang, ikaw at ako, ang tunay na Israel. Huwag mo ipagsasabi sa mga Israelita, magagalit sila. Okay? Pero ayon sa salita ng Diyos, ang tunay na Israel ay sumasamba at may pananampalataya kay Kristo Jesus. Amen. Because Jesus is the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except by Him. Eh, so kung may problema ka ngayon, ano man ang struggle mo sa buhay, i-angkla mo siya sa pangako ng Diyos. Yes, true. At pagka nag-usap na sa iyo ang Panginoon na, okay, your answer is coming, panghawakan mo siya. Kasi kung minsan hindi ka agad dumarating. Amen. Kasi mahilig tayo sa instant coffee. Amen? Gusto natin, pag pinindot natin, nandyan na kaagad. Okay? Gusto mong mag-asawa ngayon, pipindutin na. Hindi pwede. Amen? It doesn't work that way. You have to wait. You have to pray. You have to develop a personal relationship and intimacy with God. Bakit ganun ang Panginoon? Kasi yun ang purpose niya, na mapalapit ka sa akin. Amen. Amen? And then the Lord answers your prayer. Amen. And then you begin to say, oh, He is El Gibor. Amen. And then you begin to realize, I don't deserve it. And then you begin to magnify the Lord. Amen. Because you know that His blessings are undeserved. Amen. Amen? Amen. And so, I'd like to end my message with this one. 2 Peter 1:4. He has granted to us
precious and exceedingly great promises. Kaya imagine na, pinagkalooban daw tayo ng mga precious. Hallelujah. Exceedingly. Alam niyo, pagka ginamit ang word na exceedingly, mas pa, pinaka pa. Ngayon yung sabihin na mga dakilang mga pangako. Yes. Now, I have a challenge for you. Discover a promise of God for your life. Hallelujah. Amen. Discover a promise of God for your life. And once you have pinned that promise down, I tell you, you are going to have a different destiny, a different plan, purpose in life. And you are going to enjoy that forever. Thank you, Lord. Would you close your eyes with me? Kapatid ko, ikaw ay narito at ikaw ay nasa matinding kabigatan. If you are here and you are struggling with a challenge in your life, maybe the challenge is your employer, maybe that is your work, maybe that is your husband, maybe that is your children, or a family concern, whatever. You have El Gibor. I give you El Gibor this afternoon. Nais kong ihayag sa iyo ang makapangyarihang Diyos na kahanga-hanga sa kanyang ginawa in the past. Kahanga-hanga pa rin siya hanggang ngayon. May pangako siya sa iyo. Di kanya iiwanan. May pangako siya sa iyo. He will supply all your needs according to His riches. May pangako siya sa iyo, sasamahan ka niya. Hallelujah. Kung ginawa ng Panginoon na hatiin ng dagat sa panahon ni Moses, God can make a way for you this afternoon. Kung nagawa ni Lord na wasakin ang buong ng Jericho, I tell you, kayang-kaya ni Lord na wasakin ang lahat ng buong ng separation in your life today. You need just to acknowledge El Gibor. Paghawakan mo ang kanyang mga pangako. This is your Magnificat this afternoon. Amen. And if you are that person na aking pinababanggit ngayong hapong ito, nais kong ipanalangin ka. Huwag kang matakot, huwag kang mahiya. God is in the midst of us. Si Lord nandito sa ating kalagitnaan, maaaring katabi mo siya ngayon. Hayaan mo na yakapin ka ng Diyos. Damin mo ang kanyang kapangyarihan. Damin mo ang kanyang pag-ibig. Damin mo ang kanyang makapangyarihang kamay. Maaari bang itaas mo ang iyong kamay as I pray for you this afternoon? Just lift up your hands wherever you are, sino ka man. Unang-unang po sa lahat, iaalay natin ang ating buhay sa Kanya. Hingi tayo ng tawad. Sabihin natin, Lord, salamat po sa mensahe na aking narinig. Lord, salamat po sa panibagong pagkakataon, sa bagong tawag mo sa aking buhay. Lord, hindi po accident na ako'y nandito. I am right on time. Sapagkat alam mo, Panginoon, ang aking kalagayan. Lord, gusto ko lang sana na tanggapin mo ako in spite of who I am. Lord, alam ko, mahal mo ako eh. Hallelujah. Alam ko, Panginoon, na matagal mo na ako pinagtutuunan ng pansin. Lord, patawad po sa aking mga maling desisyon na ginawa sa buhay. Patawad, Panginoon, sa aking mga pagtalikod sa iyo. Ngunit sa araw na ito, nais kong ipagkaloob sa iyo, Panginoon, ang buhay na aking hirap sa iyo. Lord, salamat po. Salamat sa araw na ito, ikaw ang katugunan ng lahat ng aming mga pangangailangan. Ikaw ang kapatawaran ng lahat ng aming mga kasalanan. Ikaw, Panginoon, ang solusyon sa lahat ng aming mga problema. Sa iyo, kami ay aasa.
Ikaw ang makapangyarihang Diyos. Kahanga-hanga. Ang iyong ginawa, Panginoon, in the past. Ang iyong ginawa noon ay gagawin mo ulit. Salamat sa iyong mga pangako. Lord, sa iyo pinagkakatiwala ang mga kamay na ito. Sa iyo pinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa. Sa iyo ay pinagkakatiwala ang kanilang kasalukuyan, ang kanilang kahapon, kasalukuyan at ang kanilang kinabukasan. Tanggapin mo, Panginoon, ang pag-aalay ng buhay sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo at ang lahat ay magsabi na Amen. Manatili po tayong nakatayo. Meron po akong babasahin di scripture. Hinihiling ko po ang lahat ng magsiserve ng communion. Sabi po sa 1 Corinthians 11 verse 23, "For I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night He was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to it. And then He broke it in pieces and said, This is my body which is given for you. Do this to remember me." In the same way, He took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this to remember me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again." Now, I'm going to read verse 27 because I don't usually read this, but the Lord is prompting me to read this. This is a warning. "So anyone who eats the bread or drink the cup of the Lord unworthily or guilty of sinning against the body and blood of the Lord. That is why you should examine yourself before eating the bread and drinking the cup. For if you eat the bread and drink the cup without honoring the body of Christ, you are eating and drinking God's judgment upon yourself. That is why many of you are weak and sick, and some have even died. But if we would examine ourselves, we will not be judged by God in this way. And yet when we are judged by the Lord, we are being disciplined so that we will not be condemned along with the world." Now, ang paalaala po ng salita ng Panginoon, ito po ay hindi tinapay lamang. Ito po ay hindi biskuit lamang. Ito ay hindi juice lamang. Ito ay simbolo, yes. Wala pong kapangyarihan sa mga elementong ito. Ngunit ang mensahe ay mayroong kapangyarihan. Okay? And so, dahil doon, ang kahulugan ng mga elementong ito ay hinihikayat tayo ng Panginoon sapagkat sabi niya, ang tinapay na ito ay simbolo ng kanyang katawan. Ang juice na ito ay simbolo ng kanyang dugo. So magbalik tanaw po tayo sa 2,000 taon na nakakaraan. Inialay ng Panginoon ang kanyang sarili sa cross. At wag po nating maliitin ang ginawa niya sa cross. Wag po nating ipagwalang bahalan. Pag-meditate po tayo. Ngayon sabi ng Apostol Pablo, kung mayroong kang kasalanan na hindi mo pa kukumpisan sa Panginoon, ikumpisan mo silently. Pati mo na matakot. Ikaw ay nasa safe na lugar. Hindi mo na kailangang ilakas pa. Si Lord lang ang nakakaalaman sa ikaw. Amen? Pwede kang manalangin sa isip lang. Halimbawa, may utang ka, hindi ka pa nagbayad, sabihin mo kay Lord, magbabayad na ako. Okay? Okay? Hindi na ako pasisingil pa. Hindi na ako magtatago pa. Magbabayad na ako. Okay? Mangangako ako dun sa inutangan mo. Nakakatawa siya, pero totoo. Okay? Anything at all, si Lord ang magre-reveal sa iyo. Mananalangin ako ulit na i-reveal ni Lord sa iyo ang mga bagay na dapat mong ikumpisan. And then close your eyes and begin to confess. And then bahala ka na. Bahala na kayo ni Lord na mag-usap.
And then pagka nagkaroon ka ng peace, kung bisita ka man namin ngayon, you are free to partake of the communion. Okay lang. Basta kung bigay ka ng tawad sa Panginoon. Amen? Okay? And so, tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa tinapay na ito na simbolo ng iyong katawan, na nabugbog, pinahirapan, nagtamo ng maraming sugat, at kahihiyan, kahirapan. At Lord, ikaw ay binusta, ikaw ay dinuran, ikaw, Panginoon, ay sinampal. Lord, ang dahil lang sa amin, Lord, na hindi namin lubusang maintindihan bakit mo ginawa ang iyong ginawa. Kami dapat ang ipinako sa cross, kami dapat ang naghirap, kami dapat ang nagbata ng lahat ng iyong dinanas. Ngunit Lord, inako mo yun ang dahil sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Lord, salamat sapagkat ang dahil doon kami ay naabsuelto. Wala na kaming utang. Lord, binayaran mo ang lahat ng aming pagkakawin. Lord, salamat din sa kopang ito na simbolo ng iyong dugo. Sabi mo, Panginoon, ang iyong dugo ay bagong pakikipag-ugnay mo sa amin. Yes. Lord, dahil sa iyong dugo, kami muli ay nalinis sa aming mga kasalanan. Lord, dahil sa iyong dugo, nagkaroon kami ng reconciliation sa iyong Ama. Dahil sa iyong dugo, Panginoon, kami ay nagtamo ng kalakasan, kagalangan, at kapayapaan. Lord, salamat po sa lahat ng bagay na nangyari matapos mong inialay ang iyong sarili sa Diyos. Salamat sa araw na ito. Dalangin ko, Panginoon, nang wala sino man na naririto ngayon will partake of your blessed supper, O God. Hallelujah. Panginoon, walang sino man na magpapartake nito, Panginoon, na hindi mabibless, Panginoon. That they are going to receive your special blessing, a special healing. Lahat, Panginoon, ng may sakit, you are going to heal them, Lord. In the name of Jesus. Lord, lahat po ng may pangangailangan, lahat ng nalulungkot, lahat ng may lumbay, ay binigyan mo ng kagalakan. Salamat sa cross, salamat sa ginawa mo, sa napakatamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus, and everyone would say, Amen. Pag dumaan po ang tinapay na ito, you may be seated. Pag dumaan ang tinapay na ito sa iyong harapan, kumuha ka ng isa, kainin mo ng kagad. And ganoon din sa copa. Awitin po natin ang awitin ito. I'm forgiven.